umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke. Yung huli kong napanood din ay, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. Anong tanong? Yun lang ang tanong mo, na ganun po ba yung klase ng gobyerno ninyo? Simple naman Cheryl Cosin, putangin na kasi pinepeke nyo eh. Alam mo naman kasi na kung na ano yan na krung-krung yan Kaya ginaguide nyo siya para anong tanong, yung sa tanong, isasama mo na yung sagot. Para alam niya na kung ano yung isasagot niya, hindi ba? Hindi ba para mas maganda kung tinanong mo, sa loob ng 3 taon, sir, parang kailan ko lang kayo nakita na umikot, bumaba, pumunta sa palengke, sumakay ng MRT. Nung nakaraan, nakita ko pa kayo sa eskwelahan, binabarena nyo yung blackboard. Tanginan yan, ba't mo binabarena yung blackboard? Tinutornilyo. Okay. Sige, hindi naman kailangan ng tornilyo ng blackboard. Tinutornilyo mo, blackboard pa yun 1 taon. So, tapos ano pa yung nakita mong ginagawa mo? Kanina naman, nagtuturo na. Naging teacher naman siya kanina. Na hindi mo naman ginagawa nung huling 3 taon. Bakit biglang ginawa mo na ngayon? Hindi ba? Yun yung tanong na tama. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. John. Ay, magandang araw. Mga Banateros worldwide. Ay, kumusta naman ang buhay-buhay ng mga kababayan kong matitigas ang ulo? Magandang araw, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung ano man ang oras sa mga bansang inyong kinaroroonan ngayon. Another day, another Uratan session with yours truly, Boss D. Ang vlogger na hindi mo dapat seryosoin. Ang vlogger na walang silbi sa buhay. At ang vlogger na wala nang sinabing totoo. Lahat na lang puro kabalbalan. Pero salamat pa rin bagamat ako ay hindi nyo dapat pagkatiwalaan. Bagamat ako ay hindi nyo dapat siniseryoso. Abay kayo'y nandiyan pa rin. Nanunood, antitigas ng mga ulo nyo. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat mga bossing sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nabubudol ko sa channel na to, maraming salamat. Hindi, totoo. I really appreciate yung inyong patronage. I really appreciate yung inyong mga positive comments. Pag nakikita ko yung mga comment nyo dyan na sinasabi nyo na nawawala ang mga pagod ninyo, nakasama ninyo ako sa inyong pang-araw-araw na pagtatrabaho, pagsasayang ng oras, ako po'y lubos na nagagalak at mas lalo akong ginaganahan na kayo'y pasayahin pa. Kaya sabi nga nila, may nagsabi pa nga sa akin na Boss D, Boss Dada, alam mo, napakalaking tipid mo sa totoo lang. Napakalaking tipid mo dahil sa mga vlog mo.
Ako'y bored na rito sa buhay ko. Sa sobrang bored ko na dito sa abroad. Nung wala ka pa, ako'y panay ang labas ko. Siyempre, pag lumabas ka, di ba, gagastos ka talaga dyan. Lalo na sa ibang bansa, Diyos mio, talagang gagastos ka dyan. At kapag gumastos ka sa ibang bansa, hindi yan maliit. Pagka lumabas ka, kakain ka, mamamasahe ka, gagastos ka talaga. Pero ang sabi ng mga kaibigan natin sa abroad, simula nung nag-vlog kayo, mga hayop kayo, mga banateros kayo, mga loko-loko kayo. Nakatipid na kami. Hindi na kami masyadong lumalabas dahil nauubos na ang oras namin kakapakinig, panood sa inyong vlog. Hindi na kami naboboard. Hindi na kami naho-homesick. Nalalaman na namin ang mga nangyayari sa bayang Pilipinas. At saka updated kami. Para na rin kaming nasa Pilipinas. Pag nakakita naman tayo ng mga ganyan, ako'y talagang tuwan-tuwa naman. Kaya dahil dyan, maraming salamat din sa inyong tiwala sa Banateros, lalo na sa inyong lingkod. Kasi Boss Dada, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo at maraming salamat doon sa mga bagong subscribers natin. Meron pa po mga nanonood dito, hindi pa nakaka-subscribe, nakakalimutan, natutuwa. Mag-subscribe kayo, hit the notification bell, like and share. Importante yung comment ninyo. Dahil yung comment ninyo, hindi lang tayo nakakabasa niyan. Hindi lang tayong pare-parehas ng opinyon ang nagbabasa. Lahat ng binabanatan natin sa channel na ito, sila rin po ay nagbabasa ng mga comment ninyo. Kaya importante, kayo'y nagko-comment. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung inyong mga super thanks. Nako po, na-appreciate ko ng sobra yan. Yung inyong mga super thanks, yung inyong pagtulong sa ating channel monetarily, di ba? Yung inyong mga super thanks, super chat diyan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta at syempre, alam ko naman mahirap kumita talaga ngayon. Pero nakukuha nyo pa rin mag-share ng inyong blessing. So sharing is caring. And sabi nga nila, kapag ka ikaw ay laging nagbibigay, yung matatanggap mo 10 ulit ng iyong ibinibigay. Kaya importante yan, ha. Kaya importante din, mga bossing, ha, yung pagbibigay ng tithes sa inyong mga simbahang kinaaaniban. Importante yan. Kasi lahat ng meron tayo, lahat ng tinatamasa natin, lahat yan ay galing sa itaas. Kaya huwag kayong madamot. Okay? And sabi nila, hindi ka man daw nagbibigay ng tithe sa iyong simbahan, basta tumutulong ka sa mga magulang mo, mga kapatid mo, mga kaibigan mo, nakikita na ng Diyos yan. Kaya huwag niyong kalilimutan. Huwag niyong kalilimutan ang pag-share because again, sharing is caring. Kaya nga kami ni Banat Boy, nag-share kami. Alam niyo pa paano? Hindi lang monetarily. Hindi lang sa monetary. Kami ay tumutulong sa mga kapwa natin vlogger. Ang dami nagme-message sa akin, Boss D. Baka naman pwede gamitin ko yung video mo. Pinapagamit namin, wala kaming copyright. At sa totoo nga lang, mas madami pa nga silang views kaysa sa amin mismo. Magugulat na nga lang ako Oy, Boss D, sikat ka sa TikTok. Sabi ko, hindi ko nga ginagalaw yung TikTok ko Paano kung makikilala sa TikTok? Yung pala, yung mga videos natin, ina-upload ng mga kababayan natin nagugustuhan yung ating content dyan sa TikTok. Basta gamitin nyo sa tama yung mga videos namin. Wag nyong gagamitin sa kabulastugan. Okay lang na kumita kayo dahil sa mga videos na yan, pero sharing is caring din, Okay na kami maghirap, magdadaldal dito. Kami na ang nadidimanda. Kakashare ninyo, nadidimanda kami, okay lang. Basta ang importante, kumalat sa buong mundo itong ating mga kabulastugang ginagawa, baka sakali magising sa katotohanan itong mga switik na nasa lipunan. Kaya ito na naman tayo at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at balong-balunan, kaluluwa at mga alak-alakan
mga pigsa na mga hinayupak, mga hayop, animal, oo, mga baboy, mga magnanakaw, mga mandurukot, sinungaling, adik, bangag, pusher. Lahat ng mga sinungaling, mandurukot, mandurugas. Lahat ng mga kawatan, magnanakaw at mga putok sa buho ng mga switik sa lipunan. Mga garapatang sumisipsip sa kaban ng bayan. Mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Atin na naman po silang pag-uusapan. Okay? O kaya ayan mga bossing, sigurado ako yung mga bago dito. Oo, pasensya na kayo ha. Ito pong channel na ito, hindi po ito channel ng mga bata ha. Hindi rin po ito channel na pambata, hindi rin po ito channel kung saan kayo po ay maraming matututunan. Wala kayong matututunan dito. Puro kabalbala na matututunan nyo rito. O kaya huwag kayong masyadong sensitive ha. O kung yung ibang mga vloggers na mga pinapanood ninyo ay masyadong mababait, baka mapunta sila sa langit-langitan. Sobrang bait naman, baka isama kayo niyan. O dito po ang vlogger na ito ay hindi po mabait. Ako po ay hindi hindi edukado. Ang salita po natin ay pangkanto. Kaya po yung mga sosyal, yung mga tagapanood natin ngayon na mga sosyal, mga magna cum laude, sumalangit nawa ang kaluluwa, mga cum laude. Oo, yung naghahanap kayo ng sobrang talinong content, hindi ito yan. Kung gusto niyo na matalinong content, buhayin niyo si Albert Einstein. Tapos mag-solve kayo ng mga mathematical equation. O ayan, kung yan ang gusto ninyo. Kung gusto niyo naman ng vlogger na mabait, oo, nandiyan dyan po. Available po. Kung gusto niyo ng vlogger na mabait o channel na mabait, channel na talagang walang halong pagmumura. Oo, walang panghalong pangbabalasubas. Ayan, sige. Available po ngayon ang DZR 1026, SMNI. Meron po silang mga channels. May mga YouTube channel. Pwede kayo manood dyan. Pag nanood kayo dyan, maayos na mga balita. Wala pong kinikilingan. Walang kinikilingan. Walang kabulastugan dyan. Servisyon totoo lang yan. Yung sobra-sobra naman ang bait, mga halos pinanganak na sa sabsaban, na feeling nila sila nang papalit kay Jesus sa kabaitan. Oo, hindi po ito ang channel para sa inyo. Ito pong channel na to, sigurado ako na lahat ng galit ninyo may ilalabas nyo rito. So galit ang mga nandito ha, yung mga good mood dyan, gumising ng maayos. Huwag na kayo makinig dito. Pag nakinig kayo dito, sigurado ako, baka nag-aalmusal pa lang kayo, baka ihagis ninyo yung mga tasan ninyo sa mga misis nyo, ha? Tsaka sa mga kapitbahay nyo, chismosa. Okay, ayan. So dahil dyan, mga bossing, sige, hinana natin itong na to, itong tugtugan natin. At tayo na po ay magsisimula ng ating palatuntunan para marami po tayo mapag-usapan. Walak ng tinapay, dami-dami ngayong mga kaganapan sa ating lipunan. Siyempre, yung presidente nating vlogger, yung presidente nating sinungaling, meron na nga yan, lumabas na nga yung kanyang bagong podcast. At ang bagong niyang podcast, puto taragis yan. Iba na yung kanyang kasama, naging babae na. Oo, at pag-uusapan din natin, siyempre, yung mga usaping impeachment, pag-usapan natin yan. Pag-usapan din natin yung mga issues ng lipunan ngayon. Gano'n na ba katarantado uli? Yung mga Pilipino, ayan, isa sa mga pag-uusapan natin. Pero siyempre, dito muna tayo magsimula. Oo, pag-uusapan din pala natin yung mga statement ng ating hindi magpapatalong PCO Undersecretary. Siyempre, may aso ang Congress. Oo. Ang pangalan nung aso ng Congress ay si Princess na hindi naman mukhang princess. Mukha naman siyang kalaban ni Little Mermaid. Kamukha niya yung kalaban ni Little Mermaid, yung 8 yung paa. Si Claire Castro hindi magpapatalo. Siyempre medyo threatened yung lola ninyo, threatened yung kanyang corona.
Baka agawin daw nung princess na hindi naman mukhang prinsesa. Kaya ngayon nag-iingay uli siya. Pag-uusapan din natin yung mga patutsada niyang pangtanga. Okay, pero dito muna tayo sa hari ng tanga. Oo, dito muna tayo sa hari ng kasinungalingan. Ang hari ng katarantaduhan sa Pilipinas, ang presidenteng pinaka-inutil. Ang presidenteng pinaka-hindi pagod. Utang ina itong presidente na ito, maniwala kayo. Oo, pagkatapos nitong 6 na taon niya, pwede mo siyang ibenta segunda mano, hindi siya masyadong nagamit. Oo. Kumbaga yung makina nito hindi laspag. Hindi laspag yung makina nito, walang ginawa to eh. Ayun lang ang problema. Pag hinanap mo yung utak nito, mahihirapan ka. Pero pag nakita mo, makikita mo makintab pa. Kasi hindi masyadong nagamit ang utak nito. Talagang alagang-alaga. Kumbaga sa sasakyan, para siyang Tamaraw FX. Tamaraw FX nung 1990. Na bagong labas sa kasa, ganun yung itsura niya. Pag-usapan natin ang presidente na walang ginawa. Ito yung presidenteng inutil pero nakakalakad naman. Ito yung presidenteng imbalido pero hindi naman na-stroke. Anong ha? Anong ha? Loko-loko ka. Anong hinahaha mo dyan? Sira ulo ka. Totoo naman. Di ba walang silbi ito? Walang kwenta ito. Pero hindi naman to imbalido na patay yung kalahati ng katawan, ganun. Hindi naman na-stroke ito na parang na-stroke din kasi ganun magsalita to pag ini-interview mo. Parang kumbaga yung ano ba tawag niya, slur. Parang ganun yung kanyang pananalita. Parang ewan ko kung marunong ba talaga magsalita ito. Pero matino naman to. Wala naman yata sakit to. May sakit lang to siguro, katam. Gusto ko lang pakinggan ninyo yung itong itong matinding kwentuhan nila. Kasi ibang klase rin yung dito, ibang klase din yung kanyang tagapanayam dito, si Cheryl Cosim. Alam mo dati medyo bilib ako dito sa na to eh. Sobrang bilib naman. Medyo bilib lang ako dito sa isang reporter, anchor na ito si Cheryl Cosim. Akala ko matino. Pero nung narinig ko siya magsalita dito, putang ina. Sabi ko parang kakatapos lang niya dilaan yung daliri sa paa ni Bongbong. Pakinggan ninyo kung medyo si Katunying, siguro talagang pinag-uusapan nila na na kailangan na mala Santo Papa ang tingin nila rito kay President, the most useless president ever. Pakinggan ninyo kung paano nila sinimulan at tinapos itong interview na to. Hindi to isang buong interview, part lang ito. Pero nakakatawa yung mga pinag-uusapan nila dito. Putang ina niyan. Silang dalawa lang ang naniniwala sa isa't isa. Pakinggan natin itong kasinungalingang kabalbalan ng panibagong love team ng taon, si Cheryl Cosim at saka itong si siguro umayaw na si umayaw na siguro si Katunying. Kasi pagkatapos yata nung interview niya kay Bongbong Marcos, puta parang 1 linggo walang bumili ng tinapay doon sa kanyang bakery. Matapos nga yung kanilang interview na yan, hindi ba? Inalok sa kanya yung PCO. Walang hiya, tinanggihan daw ni Katunying. Ba't kaya tinanggihan ni Katunying? Alam din ni Katunying, si Katunying kasi religyoso yun eh. Alam din ni Katunying na yung amo niya, demonyo eh. Sige. Pakinggan natin itong panayam nila. Tapos reaksyonan natin. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke. Wow! Tang ina, Kadiri ka, Cheryl Cosim.
Ang ina na atim mo yan. Sa tinagal-tagal mo, hindi mo kailangan mo pa talaga ng perang ganyan? Huwag sabi wala kang bayad dyan. Putang sinayang mo yung oras mo. Tapos kumbaga parang dinilaan mo yung sugat niya. So umikot sa Siquijor, sumakay kayo ng MRT, pumunta pa kayo sa palengke. O ano naman? Anong nagawa niya? Anong naman ang natapos niya? Nung sumakay siya sa MRT, anong na-realize niya? Na-realize niya na kailangan pag bumili ka ng isang ticket, kasama mo yung 3 mong pamilya, ay yung 3 mong anak. O 3 kapamilya. So parang 4 kayo. Isang ticket, 4 na tao na yung makakagamit. Ikaw at saka yung kapamilya mo. So kung mag-isa ka lang, hindi pwede yun. So kung halimbawa, meron kang trabaho ng linggo, gagamit ka ng MRT, utangin na papasok ikaw at saka kasama mo yung 3 kasambahay mo. Para lang ma-avail nyo itong putangin ng katarantaduang proyekto ni Bongbong na yan. Anong ha? Oo nga. Totoo nga yun. Loko-loko. Anong ha? Totoo yun. O siya talaga yung may gusto nun. So imaginein mo, lalabas ka pa ng bahay. Gagastos ka pa, magbabayad ka ng pamasahe sa jeep, tricycle, bus. Nang 4 kayo para lang ma-avail ninyo yung kabubuhang proyekto niya. Na feeling naman ito ni Cheryl Cosim, ang ganda-ganda ng nagawa sa lipunang Pilipinas. Walang hiya. So umikot daw siya sa Siquijor. Anong ginawa niya ron? Nung umikot siya sa Siquijor, putang ina, anong nangyari sa Siquijor? Naging tiles na ba yung mga kalsada sa Siquijor? Matapos umikot dyan yung Tokmol na yan. Nung namalengke siya, putang ina yan, naging hypermarket ba yung palengke na yan nung dinaanan niya? Nagmura ba yung mga bilihin dyan sa palengke na yan? Noong nagpunta siya, putang ina yan. Alam mo, naglalakad nga yung pamilya na yan kahit saan, kaway ng kaway, may mga kulani na, hindi pa rin pinapansin ng mga tao eh. Bakit? Putang ina yan. Anong style yan? So ito naman si Cheryl Cosim, talagang ang galing-galing mo. Pumunta ka na Siquijor, umikot ka, lumabas ka ng bahay, umano ka, pumunta ka sa palengke, sumakay ka ng MRT. Cheryl Cosim, baka nakakalimutan mo, 3 taon na presidente yan. Tangina, 3 taon ng presidente yan. Ngayon lang umikot sa Siquijor, ngayon lang lumabas ng bahay, ngayon lang sumakay ng MRT, ngayon lang nagpunta na palengke. Tangina, tapos galing na galing ka na. Iba talaga nagagawa ng pera. O sige, diretso. Yung huli kong napanood din ay, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And, napanood mo yun? Putang inang galing mo naman. Hindi ko nga napanood yun eh. Napanood nyo ba yun? Nakita nyo yung mahabang pila sa mga outpatient? Gago! Tangin na, pumunta ka sa lahat ng ospital, mahaba pila kahit sino presidente. Tangin na yan. Noong panahon nga ni Duterte, putya yan, namamatay nga yung mga tao sa COVID sa kalsada na eh. Sobrang dami. Parang ngayon mo lang napansin niya, ngayon mo lang nalaman yan. Ngayon lang na-expose yung mga mahahabang pila na yan. Napaikli na ba ni Bongbong nung nakita niya mahabang pila sa ospital? Napaikli niya na. Nakita mo na nagpunta ng airport yung unggoy na yan, sinabi niya na yun daw pinakamagandang airport sa 30 taon na pagpunta-punta niya ron. Gunggong din, O sige, hindi, alam mo, medyo nandiri ako ng bahagya dito kay Cheryl Cosim. Parang putangin na, hindi ko alam kung kakatapos lang nilang dalawa. Kakatapos lang nilang dalawa ni Bongbong maglabing-labing. Kasi putangin nang yan. Sa tagal mo ng broadcaster, anak ng tinapay, pumayag ka na na kumain ka ng ebak. O kumain ka ng etchas para lang mairaos nyo itong podcast na ito. Walang hiya. Mas malala ito kay Mas malala ito kay Katonying. Kung si Katonying sinasabi na ang bait-bait nyo po kasi. Ang bait-bait nyo po kasi, Mr. President. Diya? Ito naman, ang sipag-sipag nyo po, Mr. President. Lumabas po kayo ng bahay, sumakay kayo ng MRT, pumunta po kayo sa palengke, umikot kayo sa sa Siquijor, pumunta pa kayo sa ospital, nakita niyo yung haba ng pila dun. Tanginang taon na to, walang hiya. Anong hana naman? Ayan na nga, sinasabi na nga, hindi ba naririnig? O diretso natin.
Kita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa. Kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman. Tangina ka. Nag-i-interview ka ba o tinuturuan mo siya kung anong sasagot niya? Saan ka naman makakita ng ganito? Kahaba magtanong. Simple lang naman yung tanong eh. Nakita ko po kayo nung nakaraan. Medyo, kasi for the past 3 years, wala naman kayong ginagawa. Ang dami niyong inutang. Ang dami niyong inutang. Ang dami niyong binigyan ng ayuda. Pati pera ng PhilHealth, kinatkong niyo pa. Mantakin mo yung tulay, na yun, na loan na sa isang Japanese excuse me, sa isang Japanese na bangko na financier, nakuha na yung pera para sa tulay na yun. Tapos, kumbaga may budget na yung tulay na yun, kumuha pa ulit kayo ng budget sa PhilHealth para doon sa tulay na yun. Putang ina niyan. Hayop na yan, may budget na yung tulay, binadgetan nyo ulit, mga kawatan kayo. Di ba? Yun lang naman pwede mo sabihin dun eh. Kumbaga, nakabili ka na ng pansit, tapos humingi ka pa ulit ng pambili ng pansit. Tapos, putangin yan, hindi ko maintindihan na okay lang sa inyo. Cheryl Cosim, okay lang sa inyo sa loob ng 3 taong. Ngayon lang lumabas yung gunggong na yan. Sa loob ng 3 taon, walang ginawa yan kundi mamasyal ng mamasyal. Umikot yan sa buong mundo. May bagyo sa atin no. Ang lakas ng bagyo ng may mga namatay pa na mga rescuer diyan sa Bulacan. Hayop nanonood ng karera yan. Tapos gusto mo sabihin sasabihin mo ngayon diyan sa interview mo na parang sipag-sipag niya. Tangina, parang awang-awa ka. Sana bigyan mo ng Coca-Cola yan. At saka na pulbusan mo yung likod para mantakin mo. Hindi na siya nagtatanong eh. Ginaguide niya na si Bongbong kung ano yung sasabihin eh. O hindi ba? Ulitin natin yung start niya. 44 seconds. O tinan mo. Po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke. Yung huli kong napanood din ay alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga kita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa. Kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. Anong tanong? Yun lang ang tanong mo, na ganun po ba yung klase ng gobyerno ninyo? Simple naman eh, Cheryl Cosim, putangin na kasi pinepeke nyo eh. Alam mo naman kasi na kung na ano yan eh, na krung-krung yan eh. Kaya ginaguide nyo siya para anong tanong, yung sa tanong, isasama mo na yung sagot. Para alam niya na kung ano yung isasagot niya, hindi ba? Hindi ba para mas maganda kung tinanong mo, sa loob ng 3 taon, sir, parang kailan ko lang kayo nakita na umikot, bumaba, pumunta sa palengke, sumakay ng MRT. Nung nakaraan, nakita ko pa kayo sa eskwelahan, binabarena nyo yung blackboard. Tanginan yan, ba't mo binabarena yung blackboard? Tinutornilyo. Okay. Sige, hindi naman kailangan ng tornilyo ng blackboard. Tinutornilyo mo, blackboard pa yun 1 taon. So, tapos ano pa yung nakita mong ginagawa mo? Kanina naman, nagtuturo na. Naging teacher naman siya kanina. Na hindi mo naman ginagawa nung huling 3 taon. Bakit biglang ginawa mo na ngayon? Hindi ba? Yun yung tanong na tama. Hindi. Sabihin mo na, President Bongbong, nakita ko po kayo. Pumunta para si Princess Sarah, ang putang ina niyan. Nakita ko po kayo, Master Sedi. Lumabas po kayo ng bahay. Sumakay po kayo ng tren. Tapos,
pumunta po kayo sa secure, umikot-ikot kayo dun. Tapos nakita ko po kayo, napunta po kayo sa ospital. So, ganyan po bang gobyerno nyo? Talagang malapit kayo sa taong bayan? Para akong pinapanood ko si Master Sedi at saka si at saka si Princess Sarah putang ina sa interview na to. Ganyan po ba talaga ang inyong pamamahala? Na kailangan nyo pong puntahan ng mga kababayan natin para malaman nyo po yung kanilang mga suliranin? Putang ina dyan. O, tinan mo, sasagot naman tong ugok. O, tinan mo kung ano yung sasagot nitong ugok na to. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba talaga. Totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Wow! Oo! Talagang ako din ha? Oo, nga. Nagulat din ako Walang iya. Antindi, no? Oo nga. Haka ng hay. Para kang ulol Tayo na ganyan yung sinasabi natin sa kanya noon pa. Na sir, lumabas ka naman. Kasi ang tingin niya sa Pilipinas, parang putangin ng yan. Parang nag-i-snow na dito. Para na tayong Switzerland. Sobrang yaman ng Pilipinas. Lagi pag nagre-report to, di ba? Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Mababa ang inflation. Maayos ang buhay ng tao. Di ba ganyan ito mag-report? Na ang yabang-yabang nila na kinukongratulate nila yung isa't isa. Madalas siyang ganun, di ba? O katulad dyan yung nangyari sa KOJC. O anong sabi niya? Wala naman daw pulis na nagmalabis doon. Wala nga daw baril Wala nga baril, wala. Putang ina ka, kung ikaw nagpunta ka doon, nakita mo sana na punong-puno ng baril doon. Napakaraming pulis doon na may baril. Saan ka makakita ng SWAT at saka ng SAF na walang baril? Tangina, parang kawawang cowboy yan. Oo, cowboy na walang kabayo. Hindi pwede yun. Tanga ka ba? Hindi ba? Napaka-fake news talaga nito Hindi ba? Ganyan nga yung sinasabi natin sa kanya. Na sir, hindi mo alam na naghihirap ang bayan mong Pilipinas kasi nakikinig ka lang sa mga report sa'yo. Hindi mo ina-assure na yung nire-report sa'yo, i-confirm mo on your own, totoo ba o hindi. Kasi pag may sinabi sa'yo, yung isang sekretary mo, maniniwala ka na kagad, hindi ka nagagawa ng mga due diligence. Sobrang tamad mo nga So ngayon, sinasabi mo sa amin na simula't simula, ganun ka na, ulul. Oo, ha talaga. Oo nga, ha talaga. Talagang mapapahakat ha? Ay nang yan. So, yan yung nire-request namin sa'yo. Mantakin mo sa loob ng 3 taon. Ngayon mo lang ginawa yan. I doubt it kung ginawa mo talaga. I doubt it. So yun ang sinasabi. Kayo ba naniniwala? Ilagay nyo sa comment section. Naniniwala ba kayo na itong mokong natututoy sinasabi niya na ganyan siya mag-check? Na kapag ka may mga projects, binababa niya talaga at kino-confirm niya whether yung ni-report sa kanya is tama? Putang ina, nakakapag-vlog ka pa nga Ibig sabihin hindi ka busy. Hindi mo ginagawa yan. Pumigil ka nga bongbong kung talagang busy ka na tao. Tangina, wala ka ng panahon mag-vlog pa na ganyan. Tayo na si Pangulong Duterte, walang ganyan. Diyos mio. Because it's, of course you read all the reports, no? But you read all the reports? Walang hiya ka, yung GAA nga, yung General Appropriations, di ba? Yung GAA, yung BICAM report, pinirmahan mo nga Sabi nyo, binasa nyo, dinilay nyo, binasa nyo, yung pala hindi. Malaman-laman natin, anak ng tinapay, nagagalit na si Remulla sa'yo, yung DILG, kasi may ipinangako ka sa kanya
na tinanguan mo na proyekto niya na hindi na budgetan. Pero pinirmahan mo yung GAA. Nung chinek niya, teka, ba't hindi kasama yung pinag-usapan natin? O anong sabi mo? Ay hindi, sige, ibabalik na lang natin. Ibig sabihin, hindi ka nag-aaral. Hindi ka talaga nagbabasa. Putang sa katamaran mo na yan. Oo, walang yan. Hindi mo na kami maloloko na sipag-sipagan ka. Kung ina, may time ka pa nga mag-karaoke, kumanta sa stage. Utsa, kung talagang busy ka, talagang ginagawa mo yan, wala ka ng ganyan. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte sa amin noon, ang corny maging presidente. Bakit? Kung ikaw, corrupt ka na tao, masarap maging presidente. Bakit? Putang ina, libre lahat. May bodyguard ka. Boss ka, lahat ng sabihin mo, susundin nila. O, ganun kasarap maging presidente kung tartado ka, katulad nito. Pero sabi ni Pangulong Duterte, if you are a president that you really want to do your job, ang corny maging presidente. Why? Gigising ako, sabi niya, ang papel, ang taas-taas daw nung papel that he had to read, he had to sign, at kailangan niya pang tanggalin, ipakorek kung kailangang may ikorek. So sabi niya, pag nagising ako, gagawin ko na kagad yun. Habang nag-aalmusal ako, may matitira, ganito na lang. Sabi niya, ganito na lang. Tanghalian na. Kakain lang ko ng tanghalian. Pagbalik ko, pagtapos ko kumain ng tanghalian, ang taas na naman ng papel na aaralin ko, pipirmahan ko. Kaya nga sabi niya, kung ikaw ay presidente, ito harap-harapan sinabi niya sa amin to sa isang dinner namin na exclusive sa Banatero. Sabi niya, kung ikaw ay presidente na talagang gusto mong magtrabaho para sa bayan Pilipinas, kaya nga sabi niya, corny maging presidente, it's a thankless job. Na kahit anong gawin mo, it's not enough. Hindi natatapos ang trabaho. Yung 6 years, kala nyo sarap-sarap? Sabi, 6 years na yun, kung ikaw ay tapat ka sa tungkulin mo, puta, impyerno yung 6 na taon na yan. Mantakin mo, pinapatay mo yung sarili mo para mapaganda mo Pilipinas, tas ang dami pa rin galit sa'yo. O kung ikaw corrupt ka na politiko, putya yan, galit din naman kayo sa akin, may gawin ako o wala, hindi na lang ako magtatrabaho. Tatamasain ko na lang lahat ng biyaya nakaakibat nung pagiging presidente ko. Papabayaan ko na lang mga sekretary ko magtrabaho para sa akin. Oo, magpa-party na lang kami ng pamilya ko, attend kaming concert, nood kami karera, punta kami ibang bansa. 'Di ba? Oh, weekend kami with family. Oh, ganun ang gagawin mo. Yung sinasabi ni PRD, kaya nga sabi niya ayaw ko maging presidente yung anak ko si Inday. Ayaw ko talaga eh. Kasi ang hirap. Oo, ang hirap kasi nga kahit anong gawin mo, kahit na malinis naman ang puso mo, putya sisirain ka ng mga kalaban mo. Katulad ng nangyari ngayon. So ang dami daw babasahin, ang daming pipirmahan. Tinanong nga namin siya Mr. President, PRD, sa tingin mo, ginagawa ni BBM yun? Alam mo sabi niya, kung mahilig siyang magbasa, kung masipag siya, posibleng gawin niya. Pero mukhang hindi naman siya masipag. Mukhang hindi naman niya alam kung ano nangyayari sa paligid niya. Sabi ko nga sa iyo, binagyo yung Bicol, hindi niya alam kung paano niya susolusyonan yung problema ng mga taga Bicol. Ibig sabihin, alam lang niya maging presidente pero hindi niya alam kung paano gagawin yung trabaho ng presidente. And kung sasabihin mo sa kanya na gawin mo to, considering na sinasabi din mismo ni Amy na sobrang tamad ng taon na to. Meron pang kwento na galit yung tatay nito sa sobrang katamaran niya dahil party lang ng party to. Hindi nga nakatapos ng eskwela to eh. O di ba ito nga lang ang presidente? Buti nga si Erap kahit papano nakatapos yata sa Ateneo eh. Ito talaga, dinoktor daw yung yung degree nito. Sinasabi nila Guanzon, nila Harry Roque na wala daw degree ito. So ibig sabihin tamad. Mantakin mo may pera ka pang aral tas hindi ka nag-aral samantalang yung ibang mga anak ng bilyonaryo, putya ang daming mga tinapos, doctorate, PhD, meron pang MBA, may PhD pa. Hindi ba tapos ikaw, presidente ka ng Pilipinas, hindi ka gumraduate? Puta sa dami ng pera nyo pang aral, hindi ka nakagraduate? Ibig sabihin tamad ka. Ang dami nga dyan, walang pang aral eh. Di ba? Ginagalingan mag-aral para lang maging dean's lister.
para maging scholar. Anak ng tinapay, ikaw napakarami yung pera, sa ibang bansa ka pa nag-aaral, hindi ka nakatapos sa eskwela? Anong klase yan? Ibig sabihin, tamad ka. Sabihin, wala kang pag-asa sa buhay, wala kang pangarap sa buhay. O, ngayon papaniwalain mo kami na ganyan ka magtrabaho? Na pag may nag-report sa'yo, dino-double check mo? Pongino, hindi ako naniniwala. It's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami Uy, na. ganda ng report. Okay, sige nga. Tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, You look, if it's important, dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? kapupuntahan mo nga. Sabi, kung hindi ka nakakasiguro, halimbawa, Kaya panayang punta, tinan mo nung nakaraan, panayang punta niya sa mga tulay. Tangina, hindi naman siya engineer. Pupunta siya sa tulay, tapos ikot-ikot siya dun. Puta, tingin-tingin siya sa mapa. Oh, nagtrabaho na siya nun. Oh, tinan mo, sinimulan na yung rehabilitation ng San Juanico Bridge. Tangina, pupunta-punta siya dun sa San Juanico Bridge. Anak ng tinapay yan. Nire-request pala ng mga taga dyan sa may San Juanico Bridge, mga congressman dyan, mayor dyan. Nire-request pala nila i-rehabilitate yan for the past every year daw. Merong merong request para dyan. Pero hindi binabudgetan ng Kongreso. Pirma naman ng pirma tong ulul na to sa sa budget natin taon-taon, di ba? O so, chinecheck mo o hindi? O ngayon, nagpunta siya sa San Juanico, mukha siyang engot dun. Nagpunta rin siya sa isang nag-collapse na tulay, mukha rin siyang engot dun. Nagpunta na naman siya nung nakaraan dyan sa NAIA. Sinabi niya, pinakamaganda raw yung estado ng NAIA ngayon. Kaya pala panay ang ikot nito, panay ang ocular inspection nito kasi meron pala siyang gagawing ganitong podcast at ito yung palalabasin nila that he is a working president. Anak ng tinapay yan. Pumunta ka lang sa mga lugar, bumisita ka lang dun sa mga lugar, tapos working president ka na. Kaya na sa 3 taon, yan lang ang achievement mo. Sa 3 taon na presidente, kaya yan lang achievement mo. Nag-ocular inspection ka sa mga bagay-bagay. Sa dami ng inutang mo, both dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Putya, yan lang ang nagawa mo, bumisita sa mga sa mga lugar para i-check yung mga trabaho nila. Anak ng toklay yan, oh. may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Puntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Ganun lang yun. Bigla minessage siya, pre! Tain na, huwag ka maniwala dyan sa report. Hindi totoo yan. Ah, talaga? Hindi totoo? Tara, puntahan natin. Putang ina, para kayong mga tambay, ah. Oo, di ba? Para mga tambay, anong ha? What's up? May report, maganda. Maganda pala yung report. May tatawag sa'yo, pre, di totoo yan. Huwag ka maniwala dyan sa report, di totoo yan. Ah, talaga? O sige, puntahan natin. Tapos titingnan nila, hindi nga totoo, niloloko ko. Anak ng tinapay, putang ina, ganito tingin nila sa gobyerno para walang proseso, no? Parang putang lang sila, naglalaro-laro lang sila, bahay-bahayan lang. Anak ng tinapay ng mga tao to, parang mga ingot ng putya. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, Ito, maganda tong tanong. hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas Ay, yabang kasi, di ba? Pumupunta ako sa isang mga lugar, pag nakita ko, pangit, hindi totoo yung report, palitan natin yan. So tatanungin siya ngayon dito. Sino-sino na yung mga pinalitan mo? Diya? Tinan niyo sagot. mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi marami na daw siya tinanggal, hindi lang daw nila ina-announce. Tang-inang yan. Sino yung mga yon? At sino din yung ipinalit niya kung sakaling may natanggal? Hindi ba kamakailan lang pinag-resign mo lahat? Hindi ka nagtatanggal, pinag-resign mo. Sila yung kusang aalis, tapos ilalagay mo na lang yung mga gusto mong tao.
Yung mga since nagsipag-resign na sila, yung mga nag-resign na, pwede na magsiuwian sa bahay nila. Hindi mo sila in-evaluate isa-isa. Di mo tinignan yung mga trabaho nila isa-isa. Anong pinagsasasabi mo? O, sige, diretso. Just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, Akin na, ang hirap sumagot. Kasi nagsisinungaling eh. O, tingnan nyo, ang ganda ng tanong sa kanya. O, ang tanong sa kanya, nangyayari ba talaga na may mga tinatanggal kayo on the spot? Kapag nag-check kayo na walang na hindi tama yung ni-report sa inyo. Oh, kung matino ka, kung talagang ginagawa mo, ang bilis sagutin. Pero tingnan mo siya, hirap na hirap siya sumagot. Ganyan siya eh. Pag tinanong, tanda mo nung kinakausap siya ng Australiana, na anong nakakatawa sa sinabi ko na ninakaw niyo yung pera ng taong bahay, ba't hindi niyo ibalik? May nakakatawa ba ron? Di ba? Ganun siya ron. O, pag tinatanong siya ng mga reporter, pagka hindi, yung tanong, hindi akma doon sa pinractice nila, di ba, pucha yan? Nagahang yan, parang CD sa, parang bumili ka ng CD dyan sa Quiapo. O, tingnan nyo. Marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, Pucha, huminga ng malalim. O naman kasi Cheryl Cosim, puta na yung mga pinagtatatanong mo. Hindi naman yan yata yung pinag-usapan nyo eh. Pucha, nangisay siya. Sasagot ka lang naman eh. Madami, oo, madami na din. Hindi, sakto lang naman. Yung, kasi yung iba naman talagang maayos yung trabaho nila eh. So, sa mga tinanggal, meron na rin. Meron na rin ako mga natanggal. Pero yung pagkakasabi niya na marami, pag marami kasi dapat naririnig natin yan, marami. O, hindi ba? Pero putya, dahil nagsisinungaling siya, hindi siya makasagot ng diretso. O kailangan niya pang huminga ng malalim. Ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, Tangin na, bakit ganun? Parang hinika, no? Parang hinika si BBM. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, yan. Nangyari sa'yo. Bigla kang hinika, Mr. President. Ang hirap, no, pag nagsisinungaling ka. Pag nagsisinungaling ka, mahuhuli ka talaga. Dito naman tayo sa kanyang paboritong aso. Oo, si YT. Ayan si YT. Ito meron siyang itong bobo talaga. Ang laking bopols talaga nitong tao na to. Kasi sinabi ni BP Sara? Sabi ni BP Sara, tinanong si BP Sara ng mga chismosa dyan sa TV5. Sabi sa kanya, ganito, ganyan. Yung sinabi ni Claire Castro na ganito, na ganyan, manggagamit. Tapos nagpapagamit. Alam mo, wala na talagang panahon sa kanya si Inday Sara. Alam mo, sabi ni Inday na naman. Paulit-ulit na sinasabi ni Inday yun Castro, dalawa lang yan sa pamilya. Dalawa lang yan, dalawa na yan, magpinsan. Silang dalawa lang sa pamilya na yan. Ang ibig kasi talagang sabihin dito ni Inday Sara, si Castro at saka si Franz Castro at saka itong si Claire Castro, parehas bobo. Sa sobrang bobo nila, magkamag-anak na sila. Oo. Kutsa, ganun katangay ang mga yan. So, hindi niya pa rin nagigets. O hindi ko nga alam paano naging abogado to. Napakahina ng common sense. Hindi niya pa nagigets. Pinaliwanag pa ni Banat Bay sa kanya yan nung nagkita sila nung nagdebate Sinabi pa ni Banat Bay na hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ni Madam President, parehas kayo ni Franz Castro. Parehas kayong anti-Duterte lang dahil nabubusalan sa bibig. So ngayon, inulit na naman ni Inday Sara, hindi ba yung magpinsan na yan, si Castro at si Franz Castro,
Magpinsan yan, pinapaulit-ulit niya, tapos tumatawa pa siya kasi naiintindihan yun ng mga media yung ibig niyang sabihin eh. Oh, pero ikaw hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan na pinagtitripan kayo ni Inday Sara. Hindi fake news yun, tanga. Oo, hindi ka fake news ni VP Sara. Pinaglalaruan ka, ginagawa kang tanga ka. Oh, pakinggan natin yung sasabihin niya. Sinagot naman ng Malacanang ang mga pahayag ni VP Sara. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakalungkot na ang bise ay nagpapakalat ng fake news. Sabi ng bise, magpinsan sina Yusek Castro at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pero una nang pinaliwanag ni Yusek Castro. Tignan mo hindi mo lang isang beses pinaliwanag, 2, 3 beses mo pinaliwanag. Hindi kasing tanga mo si Inday para hindi niya maintindihan yun. Kaya inuulit-ulit ni Inday kasi inuulit-ulit mo ding sabihin na hindi kayo magpinsan, which is tanga ka. In the first place, dapat hindi mo na ginagawa kasi nga alam mo na pinaglalaruan ka lang. Pero meron kasi talagang bobo na walang ano ba tawag doon? Hindi sense of humor eh. O wala siyang kilala rin si Sheldon Cooper sa si Sheldon Cooper sa Big Bang Theory. Hindi siya nakakaintindi ng sarcasm yan. Oo, hindi niya naiintindihan na sinasarcastic na siya or pinaglalaruan na siya kasi nga tanga. Si Sheldon Cooper sobrang talino nun. Sobrang talino nung karakter na yon sa isang series. Pero ito si Claire Castro, the fact na you're still affected by that and hindi mo nararamdaman yung sarcasm noong sagot ni Inday Sara, the joke is on you. Oo, ang tanga rito ikaw, hindi si Inday Sara kasi hindi mo naiintindihan yung joke. Oh, so sabi nga, when you do not understand the joke, you become the joke. Na pareho lang sila ng apelido ng kongresista at hindi sila magkaano-ano. Tungkol naman sa pahayag ng bise na bigyan ng benefit of the doubt ang mga senador pagdating sa trabaho. Sabi ni Yusek Castro, makikita naman ng taong bayan kung sino-sino mga bias at mga nagtatrabaho. Nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa... Fake news at disinformation, unang-una sa lahat, hindi naman balita. Yung pagkatao mo. Actually, kahit nga sino nga yung mga kamag-anak mo, walang pakialam ang mga Pilipino eh. Kahit maubos ang lahi nyo, wala kami pakialam. O hindi ka importante, Claire Castro. O makaintindi ka. Bobo talaga kayo. Kaya nga sinasabi nila na bobo si Franz. Bobo ka din eh. Kasi si Franz ganyan din. Hindi rin siya nakakaintindi ng sarcasm eh. Hindi ba noong nandoon sa Senate, ginigisa nila si Pangulong Duterte, nagmukha silang mga aso lahat. Nagmukha silang mga basang sisiw kay Pangulong Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi tanga. Wala nang panahon si Pangulong Duterte na sagutin eh. Yung mga questions ni Franz Castro doon sa congressional inquiry. Kasi nga, pang tanga. O ikaw naman, ginagawa ka nang tanga ni Inday Sara, react ka pa na react. So, the joke is on you. Hindi na kasalanan ni Inday Sara kung pulpul ka masyado. Hindi mo naiintindihan yung ibig niyang sabihin. Wala siyang panahon at wala siyang responsibilidad na sagutin yung na ipaliwanag sa iyo yung ibig niyang sabihin kung ayaw mong intindihin. Bahala ka sa buhay mo. So yan yung isang niya. Tingnan pa natin tong isa. Ito pa hindi ba nung nakaraan mga bossing, nung nakaraan kasi itong si Basti Duterte at saka si Bongo. President Sara Duterte. Si Bongo kasi at saka si Basti, meron silang shinare na AI video. Pero pag tiningnan mo yung caption nung kanilang mga AI video, wala naman silang sinasabi na yung video na yun ay hindi AI. Na galit na ang mga estudyante kay Bongbong Marcos. Wala namang ganun.
ayaw nila ng impeachment ni VP Sara. Wala namang ganun. They just shared it. They just shared it. Pero nagtataka ako, bakit biglang pinick up to ni Claire Castro? Hindi kaya pain talaga ito na pagka shinare mo, dahil sobrang galing ng pagkakagawa, although ako, umpisa pa lang, alam ko na kagad na AI to. Hindi ko naman shinare to kasi hindi ko shinare, ewan ko. Pero sila shinare nila, wala namang caption. Ngayon, nagtataka ako bakit pinick up to ni Claire Castro. Nako po. Sabi ko baka pain nila to kasi diyan nga sila mahilig, natatandaan nyo. Merong isang bilyonaryo na gumamit ng AI para siraan si VP Sara. So, noong mga nakaraan, may mga gumagawa rin po ng mga AI na medyo pabor sa mga Duterte at medyo hindi pabor or bumabatikos sa pamahalaan. Na kapag i-share mo yung content na yon dahil nagustuhan mo yung sinabi doon, matitake down yung yung iyong tawag dyan, matitake down yung iyong channel. So patibong yan para maubos lahat ng mga DDS sa social media. I-generate sila ng isang AI generated na video, tapos i-report nila yon sa pamunuan ng Facebook na fake news yon. Tapos kasama ng mga troll nila na magre-report din nun. Kapag ka-share mo yon, yari ka. Kung ikaw monetize ng Facebook mo, madidemonetize ka indefinitely. Ang pinakamasaklap, baka matanggal pa yung channel mo sa Facebook. Ganun. So kung halimbawa ito ay AI generated. Okay, AI generated. Nagsasalita yung AI. Naiintindihan mo naman yung sinasabi ng AI. Tapos yung sinasabi ng AI na video, yun din ang nasa loob mo. So isi-share ko yun ngayon. Hindi ko sinasabi doon sa post ko na totoo po itong video na to na ang mga estudyante galit na kay Bongbong. Hindi ko naman sinabing ganun. Basta shinare ko lang kasi nga nagustuhan ko yung content. So kung halimbawa si Mickey Mouse, nagsasalita siya against sa gobyerno ng Pilipinas. Anong kaibahan nun doon sa AI generated? Parehas lang naman silang hindi totoong mga tao. Pero yung mensahe na sinasabi doon sa AI generated na video na yon, kung parehas kayo yun din yung gustong sabihin ng puso mo, di it's worth sharing. Tama? Sinabi ba ni Baste na totoo yung mga estudyante na yon? Sinabi ba ni Bato na totoo yung estudyante? Ang sabi ni Bato, shinare ko yan kasi tama yung sinasabi sa video na yan. Paano kung halimbawa walang mukha yun, audio lang? Dahil nagustuhan ko yung audio, shinare ko. Ano ba yun? Does it make any difference? Or anong pagkakaiba nun? Di ba parehas lang yun? Kasi nga ang importante, yung mensahe, naintindihan mo at worth i-share to kasi ito rin yung nararamdaman ko. Hindi ko naman pinopropaganda na totoo tong tao na to, kilala ko to. Nakita ko yung interview na yan, talagang legit yan, totoo yan, hindi robot yan. Wala naman sinabi si yan Bato na ganun. Wala naman sinabi si Basti na ganun. Pero bakit biglang pinick up nyo agad? Baka patibong yan. Meron pa akong isang patibong na alam noong nakaraan. Marami kasi din tayo mga kilala sa loob. So ngayon, meron kumakalat, may ipinakakalat na issue na kesyo, si First Lady, may namatay daw doon na mayaman, bla bla bla, nakakulong daw, ganito ganyan. So, ang daming mga nagpakalat ng information na yan. Actually, hindi namin kinagat yan Ang daming nagpakalat ng mga ganyan. Pati nga si VP Sara, hindi ba binanggit din niya yung nakaraan. Pero, alam nyo ba, na sabi ko nga matagal nang nandito sa, 'di ba, pinalalabas nila, naglalabas talaga sila ng mga ng mga late na mga pictures ni VP ni First Lady
Para talagang maniwala ang mga tao, late na to, nakita ko na to, late na to. Tinatago talaga nila, wala talaga. Tara, post tayo. Post ka ngayon. Totoo nga, nakakulong nga kasi ito, tong picture na to, late tong picture na to. Pero matagal na pala siyang nandiyan. Minomonitor lang pala nila kung sino yung mga nagsishare nung information na yan. At tinan mo, marami pong nademanda dahil dyan. So tanim yan. Tanim fake news yan. Kaya mag-ingat kayo doon sa mga pinopost ninyo. Make sure na if it is an AI video, just be true to your post. Katulad ng ginawa ni Bato, i-share nyo lang, pero wag nyo sabihin na yung nagsasalita dyan is talagang sinabi yun ng tao na nandiyan dyan. Kasi nga AI yan eh. Alam natin na AI yan. So hindi yan genuine, di ba? So doon ka ngayon papasok sa fake news kapag sinabi mo yung isang AI video is true. Pero yung mga sinasabi sa video na yon can be true and you can use that information to your liking. Kung anong gusto mong gawin doon. So ngayon, tinan mo, gigil na gigil si Auntie Claire. Sabi ko nga halatang halata na patibong yan yung mga AI videos na yan. Ingat kayo Dapat akuin ng mga opisyal ng gobyerno kung hindi totoo ang video na kanilang ibinahagi online. Ayon po yan sa Malacanang. Paano hindi totoo yung video? Totoo yung video, gumagalaw video Paano hindi totoo? Ano bang hindi totoo dun sa video? Yung nagsasalita. Ba't sinabi ba ni Bato tsaka ni Basti na totoo yung nagsasalita? Ang sinishare lang nila yung laman noong video. Kung hindi mo naiintindihan yun, Claire, problema mo na yun. Hindi na problema ni Bato yun. Tugon ito ng palasyo sa tanong kung dapat bang humingi ng dispensa ang mga opisyal na nag-share ng isang AI video. Bakit kayo hingi ng dispensa? Sinare mo lang naman. Yung amo mo nga hindi humihingi ng dispensa, fake news ang Kingdom of Jesus Christ. Sinabi, walang baril na pumasok sa loob. Hindi nga yung amo mong kumag Diba? Hindi nga siya nagpaliwanag sa taong bayan na nami-make news siya. Sabi niya, hindi siya makikialam sa ICC. Pero kita mo, nakakulong na si Pangulong Duterte sa ICC. Sobrang sinungaling na, fake news peddler pa yung amo mo, hindi mo kayang i-call out. So tingnan mo ha. Itong kay Senator Bato galit na galit ka, itong kay Baste galit na galit ka. Pero yung nadiskubre ng AI something, yung anak ng may-ari ng STI na ginagamit niya yung ChatGPT para sirain si BP Sara, mag-create ng mga comments, mag-circulate ng mga comments para siraan si BP. Ba't hindi ka nagsasalita tungkol dun? Kasi si BP Sara yung sinisiraan. Tangina, maging patas ka kasi, Claire. Kapag ka meron kasing isang nakita ka, putang ina, wala ka nang sinasabing magandang ginagawa ni Bongbong Hirap na hirap si Bongbong sa interview niya. Kahit siya, walang masabi kung magandang ginagawa niya. Tinan mo, anong achievement ni Bongbong Marcos? Yung mag-ikot-ikot siya, mag-inspect siya. Tinan mo, wala ka ring trabaho, di ba, Claire? Wala kang ibang binubukang bibig mo dyan, kundi puros against sa mga Duterte, sa mga alyado ni Duterte. Makapambalahura ka lang. Hindi mo naman trabaho yan. Ang trabaho mo, busugin ang utak ng mga Pilipino tungkol sa ginagawang maganda ng amo mo. Pero dahil sobrang tamad ng amo mo at wala siyang ginagawang maganda, wala kang mabanggit. Diyan sa press corps mo, tingnan mo, triggered ka kasi yung mga, alam mo yung Malacanang press corps, pinaglalaruan siya. Alam nila kung ano yung mga itatanong kay Claire Castro na magiging iskandaloso yung sagot niya. Kasi alam nila tanga to di ba? Hindi nga niya makuha yung sinasabi ni BP Sara na magpinsan sila ni Franz Castro. Ibig sabihin, ang utak nito puro din, parang gamunggo na lang din siguro. Kaya hindi na gumagana. Kaya ngayon, inaasar na lang siya nitong mga press corps para yung mga yung mga kanilang mga outlet merong maibalita. Kasi ang gusto naman talaga nitong mga media, pag away-awayin niyang mga yan para meron silang balita. For the views yan, mga content. Ngayon, tingnan mo, ang dali-dali nilang, kahit hindi naman dapat nagsasalita ito si Claire Castro ng kanyang personal na opinion, bigay siya ng personal na opinion.
Bakit siya nagbibigay ng personal na opinion, hindi niya i-cite yung opinion ng Malacanang? Alam niyo kung bakit? Walang ginagawa yung Malacanang. And she's there to cover for Bongbong. She's there to cover for Bongbong para hindi direksyong si Bongbong yung binabanatan ng tao, dinadivert niya. Di bali nang magpakatanga ka dyan, ikaw nang tumanggap ng batikos ng taong bayan para ma-filter, hindi lahat pumunta kay Bongbong. Total naman bayad ka. O kaya kita mo, ang laki ng tinanda ni Tanga. Naka-stress kaya ipagtanggol mo yung demonyo. Video sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sina Senador Bato de la Rosa at Davao City Vice Mayor Baste Duterte ang ilan sa mga nag-share umano nito. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman nila kailangang mag-sorry kung ginamit lang nila ang kanilang talino para alamin kung totoo ang shinare nila. Tanga, totoo naman yung shinare nila. Sinabi ba nila nag-share sila ng video pero yung shinare nila text? Diba kung sinabi nila I'm sharing this video pero nakalagay doon text. Binabasa mo lang, walang video, hindi gumagalaw, walang audio visual. Walang audio video. Hindi ba? Ang ibig sabihin nun, pagka ganun, talagang fake news ka. Pero kung wala ka namang sinabing ganun, di ba? Ano pang gusto mo lang yung sinabi ng tao? Halimbawa nga, sabi ko nga kanina doon sa Banatero show natin na halimbawa si Mickey Mouse o cartoons yung nagsasalita dyan. O kaya si ang nagsasalita dyan si Batman. Alam mo naman na talagang di si Batman yun kasi hindi naman nagtatagalog yun. Tapos ipinost mo, magagalit ka ba? Sasabihin mo ba na pati si Batman galit na sa presidente. Sinong gagong maniniwala nun, di ba? Siyempre isipin mo, anak ng toklay. Hindi naman totoo itong si Batman to pero yung sinasabi noong nandoon sa video, naiintindihan mo? Nagigets mo? Kung nagets mo yun at naintindihan mo yun at alam mo kung para kanino yun, shinare nila, ibig sabihin, maganda yung ginawa nila. Bakit? Naapektuhan ka So, ibig sabihin, nakarating sa'yo yung mensahe noong nung video na yun, yun ang importante sa lahat. Gunggong. Kaya nga ang sabi ni Bato de la Rosa anong sabi ni Bato de la Rosa dito sa sa kanyang post? Sabi ni Bato, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. Hindi ko naman sinasabing totoo yun Ang nagustuhan ko sa video na yan is the message. The message itself. So, do not shoot the messenger without reading the message that he delivers. So yun ang shinare ni Bato. Yung sinasabi nung AI generated na yun, nagustuhan niya. Di ba? Tanga-tanga ka. Wala kang alam talaga. Claire Castro, wala ka talagang silbi. Eto, pakinggan naman natin yung sabi sa inyo, marami tayong balita ngayon ito si Senator Judge. Nako po, ito maganda tong binitawan ni Senator Judge dito. Chis Escudero patungkol sa mga bobong reporter. Ito ang mga bobo dito, reporter pakinggan natin kung gaano katanga tong mga reporter. Nasanay kasi itong mga reporter na ang tinatanong si Claire Castro tanga yun abogado yun pero tanga yun. Ito si Chis Escudero, hindi lang to basta abogado, Senate President. So alam niya na itong mga media kumukuha lang ng soundbite sa kanya to use against the Senate and yung Senate Impeachment Court. Pakinggan nyo, paano nyo babuyin yung mga medyang engot dito. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. Sabi din, yung pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay mag-motion for inhibition. Ulitin ko.
voluntary ang pag-inhibit ng sinumang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. Yun ang problema kasi, hindi ba? So, ang dami nagsasabi, inhibit, lahat ng mga, noong mga alyado. Oh. Bakit pinag-i-inhibit nyo lang yung mga alyado ni Inday? Bakit hindi nyo mag-inhibit din yung mga may personal na galit kay Inday? O, hindi ba? Bakit kabila lang yung pinag-i-inhibit? Bakit hindi lahat? Kasi pag pinag-inhibit mo yung parehas, yung may gusto at saka yung may ayaw, sigurado ko wala matitirang senador dyan. Mga engot ba kayo? At saka pag sinabi mo mag-inhibit, hindi ibig sabihin na yun na automatic yun. Doon yun sa tao, wag i-inhibit siya o hindi. Wala kayong magagawa kung hindi siya mag-i-inhibit dahil karapatan niya yun. Pangyarihan niya yun. May mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge, itatackle nyo po sa impeachment court? Again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon. Linaw ha, ang linaw. Ang ganda ng paliwanag. Nagpapagod si Cheese magpaliwanag para kayong mga estudyanteng natututo. Pero hindi yung gusto natin sagot. Gusto nating sagot, dapat mag-inhibit yung mga judges katulad ni Bato, ni Robin, ni Senator Bongo. O dapat ba, si Aimee, mag-inhibit yung mga yan. Yun yung gusto talaga nilang marinig kay Chis Escudero. Pero tingnan nyo kung paano sila sasampalin ng katotohanan ni Chis Escudero. Nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ng ethics as a Senate body? Hindi ko sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit, isa na lang. Paano po kapag sorry SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Oh, parang kayo din, putang ina nyo. Kitang-kita naman ang kulay yung mga media kayo, nagalit kayo sa mga Duterte at bayad kayo ng gobyernong to eh. Hindi ba? Kitang-kita rin namin. Putang ina, anong ginagawa namin? Kino-combat lang namin kayo. Kung ano yung mga impormasyon na meron kami. Pero po yan, iniipit nyo si Chis Escudero na magdesisyon para sa hindi naman niya dapat desisyonan. Putang ina, mapapahamak kayo at mapapahiya kayo kay Chis Escudero. Sige Chis, anong sagot mo dyan sa tanong ng bobang yan? Kitang-kita na yung kiling niya. Sabi Nino, tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, di naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasyahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Pahiya. Yan ang sinasabi ko. O hindi ba? Dinapahiya kayo kasi totoo naman eh.
lagi nyo lang tinitingnan yung mga magiging kakampi ni Inday Sara. Hindi nyo tinitingnan na marami din mga hindi kakampi si Inday Sara katulad yung mga hayop kayo. Ang sinasabi pa dito ni Chis Escudero, putang ina, kapag ginawa natin sa isang tao, dapat gawin natin sa lahat. Hindi ba? Halimbawa na lang, itong kay VP Sara, confidential fund. Sino lang ba ang may confidential fund? Siya lang ba? Bakit hindi natin silipin lahat ng may confidential funds? Gawin nating accountable lahat ng may mga confidential funds. O, di ba dapat ganun? Pero hindi kayo ganun eh. Oo, doon lang kayo sa mga gustong-gusto nyo lang talaga na mawala si VP Sara sa landas ninyo. Kaya gusto nyo siyang ma-impeach. Magiging masaya nga kayo pero matatalo naman yung mga senador sa mga tatakbuhan pa nila sa susunod na halalan. So paano yan? Diyos ko po. Oo, hindi ba? So since yun nga ang sinasabi dito ni Chis Escudero na political lang ito eh. Political ito, wala namang kulong ito, wala rin namang multa ito, gusto nyo lang naman tanggalin yung tao sa pwesto, dapat maging patas na tayo. Dahil politika ito, di po politikahin din namin kayo. O, kita mo. Di ba gusto nila makipag-usap sa Senate ng closed door meeting? Anong sabi ni Chis Escudero? Anong closed door meeting ang sinasabi nyo? Wala na tayong dapat pag-usapan. Nag-convene na ang impeachment court. Ang Senate as an impeachment court. Nag-convene na kami. Kung meron kayong request, meron kayong tanong, oo, padaanin nyo sa korte. Hindi yung nag-uusap tayo ng tayo-tayo. Bawal yun. Nasanay kasi kayo. Nasanay kayo na kayo lang ang nasanay kayo na kayo lang ang laging nasusunod. Pakinggan natin sinabi ni VP Sara na kung mag-i-inhibit si Bato, mag-inhibit din si Risa Ontiveros na may kaso ng witness tampering. Yan ang dapat na mag-inhibit kasi yan si Risa Ontiveros nagsisimula pa lang guilty ka na sa kanya. Ginawa niya na yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi niya pa nakakausap si Pastor Apollo Kibuloy, guilty na sa kanya. Ikita mo, nung isang beses na humarap si Pastor Apollo Kibuloy, dinaan siya sa legal. Kung meron kayong mga problema sa akin, kasuhan nyo na lang ako. Hindi nyo ako makasuhan, bakit? Ngayon, kung hindi na ako para sumagot pa dito sa korte mong sa kangaroo court mo, doon ako kasagot sa proper na court, which is yung regional trial court. Kaya nga ngayon, ayan, nilalabanan ni Pastor Apollo Kibuloy at inaatinan niya yung mga kaso niya. Magsisimula na yung hearing ng kanyang mga kaso. Inaantay na lang natin yung resulta ng kanyang motion to post bail. Yun lang inaantay natin. Pag nag-grant yun, wala na. Pag nag-grant yun, nako po, wala na, talagang doble-doble na black eye ninyo. Mantakin mo, pinakulong nyo si Pastor, pinakulong nyo si PRD, ini-impeach nyo si VP Sara, tapos 3 silang makakalaya mula sa kuko ng mga kawatan sa gobyerno, di ba? Kaya napakatamis ng tagumpay kapag lahat nitong mga taong binalahura ng gobyernong ito, lahat ay makakabalik sila dun sa dati nilang mga normal na ginagawa. Nakaka-good vibes yan at saka napakalaking sampal niyan para sa pamahalaan natin kay Abalos, kay DOJ Secretary, kay Remulla, kay Torre, kay Marbil, kay Pajardo, kay Bongbong, dyan kay Tambaloslos. Napakalaking sampal nila sa pagmumukha nila. Kaya sana ibigay sa atin yan. Sige, pakinggan natin tong sasabihin ni VP Sara tungkol dito kay Risa. Mag-inhibit si Senator Risa Ontiveros bilang Senator Judge sa impeachment trial. Hindi lang daw ang mga mambabatas na kaalyado niya. Iyan ang giit ni Vice President Sara Duterte. Ating alamin kung bakit sa balitang ihatid ni Jason Rubrico. Kasunod ng panawagan ng ilang grupo na dapat mag-inhibit sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla sa impeachment trial dahil umano sa kanilang pagkiling kay Vice President Sara Duterte,
Iginit ng bise na kung bias ang batayan, patas lang na ipa-inhibit din si Senator Risa Hontiveros. Ayon kay VP Sara, si Hontiveros ay hayagang nagpakita ng pagkiling laban sa kanilang pamilya sa isang pampublikong pahayag kung saan sinabi umano nitong dapat burahin, gibain o sirain ang pamilyang Duterte. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Buti pa si Inday, naiintindihan yun. Pero itong mga bobong mga nasa Congress, bobong mga nandirito sa media, hindi nila naiintindihan. Even Sara knows na she cannot request for that kasi alam niya makapal ang mukha ni Risa Hontiveros. Na kahit anong request mo, alam niyang matigas ang mukha ni Risa Hontiveros. Anak ng toklay na yan. Maniwala kayo, hindi yan mag-iinibit kahit na bumili ka ng Bareta de Cabra, hindi mo matatanggal yan dyan. Kapit to kuyang hayop na yan dahil nga ang gusto niyan talagang masira lang ang mga Duterte dahil yung mga tropa pitch niya na mga komunista inubos nito ni Pangulong Duterte. Yun ang katotohanan. Even Sara knows that. Nagre-request ba si Sara na mag-inhibit si Risa? Hindi. Paki ko kay Risa. Putangin na niya, tanga naman yan. Hindi naman kaya magsalita niyan kung wala yung kanyang abogada. Na lahat ng kanyang speech, kaya ang bagal-bagal magsalita, yung pala putya, dinidikta sa kanya ng abogada niya sa GC nila. Na mahiya ka sa balat mo. Puro ka na nga bukbok. Putsangin na. Tapos gusto mo pa maging presidente ng Pilipinas? Ultimong yung ilang taon mo na nandiyan sa Senado? Pangalawang termino mo na yan. Pucha, dapat ang binoto namin yung assistant mo. Dahil siya rin naman palang inaasahan mo dyan, dapat lahat ng sweldo mo sa kanya mapunta eh. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Iginiit ng pangalawang Pangulo na dapat pagkatiwalaan ng mga senador na gaganap bilang huwes sa impeachment court. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Samantala, binalikan ni VP Sara ang pahayag mula sa Makati Business Club na Bayan yung sinasabi natin na if you are not afraid, if you are clean, you're not gonna be afraid. No matter how biased itong mga judges na ito. Tingnan mo, kami, anong ginawa namin when we were called in the Congress dyan sa TRICOM? Pumunta kami. Kahit alam namin na bias, pumunta pa rin kami. Kahit alam namin na there's a huge possibility na matulad kami kay Grijaldo, kay Coronel. Si Coronel na ngayon, na ganun pa kami pa. Pero nagpunta pa rin kami ron. Because alam namin sa mga sarili namin na hindi naman talaga kami binabayaran ng pogo. Wala naman drug lord na nagbabayad sa amin. And alam naman namin na saklaw ng karapatan sa malayang pagpapahayag yung pagbibigay ng opinion tungkol sa mga bagay-bagay. Na hindi ba? At saka mga politiko naman tong mga natin, binabatikos natin, hindi naman tong mga pribadong mga tao. Bayad naman ng mga Pilipino ito and public official nga sila. Public office is public trust. So, kaya kami nagpupunta doon. Malinaw eh. Alam namin yung mga karapatan namin. So, ngayon, eto kay BP Sara, alam niya, hindi siya nagnakaw. Alam niya na lahat ng sinusumbong ng kabila, walang katotohanan yun. And even COA, kinlear na sila. So bakit ako matatakot? Kay 5 Hontiveros pa yan, 10 Hontiveros, 100 Hontiveros. Basta ako, alam ko sa sarili ko na tama yung ginawa ko at wala akong ninakaw na pera, di ako matatakot. Hindi naman siya katulad ni Bongbong. Ngiwi na ng ngiwi. Putang nang yan. Pinire-request mo magpa-drug test, ayaw magpa-drug test. Bakit?
Bakit hindi siya kumpiyansa na magpa-drug test kung alam niyang hindi siya addict? Ganun lang yun. So ibahin ninyo si VP Sara. Kaya nga sabi ni VP Sara, I am ready. We've been ready for the past 3 years. Putang bibigat ng mga abogado ni Inday Sara, mga fortune. Yung mga magiging mga abogado niya. Diyos mio. Tinignan ko yung mga pangalan. Powerhouse yung defense team ni Inday Sara, putya yan. Kaya nga sabi ni VP Sara kung ikaw magaling ka na abogado, hindi ito sabi ko to, hindi sabi ni VP Sara. Kung magaling ka na abogado, dapat hindi ka pumunta sa trial. Kasi pagdating mo sa trial, kahit na lamang ka, may talo ka. Kaya yung mga magagaling na abogado, ito yung mga abogado na hindi nagtatrial. Dahil itong mga abogado na hindi nagtatrial, hindi sila natatalo. Pero kung magaling yung abogado mo talaga at sanay siya mag-litigate, tapos alam mo pa sa sarili mong puso at isip at kaluluwa mo na wala ka talagang ninakaw, mahimbing kang makakatulog sa iyong buhay at pwede mo nang pabayaan lahat sa mga abogado mo kasi alam mo na wala ka talagang ginawang masama, di ba? Oh. Sabing mahalagang ituloy ng Senado ang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan. Ayon kay Duterte, matagal nang humina ang investor confidence sa bansa at hindi dapat isisi sa kanya ang mabagal na takbo ng ekonomiya. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi impeachment ang tamang sukatan ng pananagutan dahil hindi ito kriminal na kaso. Ang tanging layunin umano ng impeachment ay alisin sa pwesto ang isang opisyal. This is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Ganito rin yan. Tama yung sinabi niya kasi yan din yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy noong siya ay pinapatawag dyan sa Senado. Sabi niya, why would I go there? Ayaw pumunta dyan kay Risa Hontiveros kasi ano naman yan court of public opinion yan. Tsaka propaganda lang naman yan sisirain lang naman ako dyan, hindi naman ako makakapagsalita. Parang sa amin din sa Tricom, di ba? Sa Quadcom, ganun din. Pag nagmali ka, kulong ka. So wala namang napapatunayan yung mga hearing na yan sa Senado, sa Kongreso Kaya nga sabi ni Pastor noon, if you have a lot to say about me, you should have filed a case against me sa korte. Doon ako sasagot sa korte. Kasi kung dito lang, di naman ako kayang ipakulong ng Senado bukod sa i-contempt nila ako. Pero yung sentensyahan ako, malabo. So, kaysa nag-iimbestiga tayo rito at sinasabi naman nitong mga resource person mo na ang dami-dami nilang hawak against me, di pumunta na kayo sa korte, doon tayo magkita-kita. Ba't tayo nandito sa Senado? O, kita mo. Isang araw lang na umattend doon si Pastor Apollo Kibuloy at in-exercise niya yung kanyang rights. Anong nangyari? Di tapos yung hearing ni Tarantada. Di ba? Ganun yan, mga bossing. Diyos ko po. Kaya, ito pa. Hindi lamang ang proseso ng impeachment trial, kundi pati ang kontrobersyal umanong pagpasa ng Articles of Impeachment mula sa Kongreso patungong Senado. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung Articles of Impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na
na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles. Tama ko, tingnan ninyo kung sino yung mga abogado ni Inday Sara sa impeachment ay ang Fortune, Narvasa and Salazar Law Office. Diyos ko po, si Sigrid Fortune, Gregorio Narvasa, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong Bakal, puta pangalan pa lang. O kaano-ano kaya ni Ani Batong Bakal to? Justin Nicole Golar, Lyndon Miguel Bacuel, David Ronel Golia. Puta, the 7th. David Ronel Golia the 7th. Puta, pag ganito pangalan mo, mabigat na tao ka. Mantakin mo 7 ang kapangalan mo sa pamilya mo, walang hiya na yan. Maria Celina Golda Fortun, Carlene Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Powa, Reynold Munsayak, Mark Vinluan, Ralph Budota. Iba pa yung dyan Iba pa, counsel pa lang to. Yung lead counsel, yan pa yung mabibigat yung lead counsel niya. Yung lead counsel niya, yan na yung father-in-law niya na isang Carpio. So good luck, Bibi Sara. We hope that, well, sabi ko naman sa inyo, unti-unti, the tides are changing. Unti-unti, nakikita na natin na pahina na sila ng pahina. Kaya nga, grabe naman, 3 years lang silang binigyan ng 3 years lang silang binigyan ng kapangyarihan. Diyos ko po, pagkatapos nun, lahat sila nalaos. 3 years lang yung mga komunista na nagwagi. Tapos unti-unti, si PRD, makakalabas, makakapunta sa isang first world country, doon siya mamamahinga. Si VP Sara hindi may impeach, tapos si Pastor lalabas. Naku po. Ay, talaga naman, baka magbigti ang mga yan. Diyos ko po. Ayan, maraming salamat sa inyong panunod. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. See you again sa susunod na vlog.